5 taon na kami pero hindi pa rin siya handang magpakasal. Dapat ba akong maghintay? Nasa 5 taon na kami ng boyfriend kong si Jonathan at hindi ko maitatanggi na mahal ko siya. Hindi naman ako nagmamadali, pero dumating na ako sa punto na iniisip ko na rin kung saan papunta ang relasyon namin. Alam mo na yung tipong napapaisip ka kung kailan mo maririnig yung tanong na, "Will you marry me?" Pero kahit ilang beses ko nang binanggit sa kanya ng pasimple parang palaging may pader sa pagitan namin tuwing pag-uusapan na ang kasal. Nandun kami sa sitwasyon na parang kumpleto na lahat. Nagmamahalan kami, masaya kami, pero may isang bagay na parang kulang. At yun ay ang commitment na magpakasal. Nagsimula ang lahat nung isang gabi matapos kaming umattend ng kasal ng isa naming kaibigan. Nung una sobrang saya namin. Pareho pa kaming kinikilig habang pinapanood ang mga bagong kasal na mag-exchange ng vows. Nakakatawa kasi medyo pareho kami ng iniisip sa moment na yon. Gusto rin namin ng ganong klaseng connection, yung commitment na forever. Pero habang papalapit na kami sa bahay, bigla akong na-overcome ng emotions ko at naisip kong ito na yung perfect timing para itanong ko kung kailan namin planong magpakasal. Pagdating namin sa bahay, hindi ko na napigilan. Tinuloy ko yung kwento ng kasal at sinubukan kong banggitin yung posibilidad na kami naman ang susunod. Hindi ko alam kung ano bang inaasahan ko. Baka naman iniisip ko na sasabihin niyang, "Oo, magpakasal na tayo." Pero iba sa inaasahan ko ang nangyari. Medyo napahinto siya, tapos sinabi niya na hindi pa siya ready. Mahal niya ako at walang duda doon pero hindi pa daw siya handa sa kasal. Pagkatapos ng usapan na yon, nagpatuloy naman ang relasyon namin na parang walang nangyari. Pero to be honest, may nagbago sa pakiramdam ko. Parang may bigat na sa dibdib ko tuwing magkasama kami. Oo, masaya pa rin kami pero tuwing maiisip ko ang tungkol sa future namin para akong nababahala. Alam ko namang hindi dapat minamadali ang ganitong bagay pero 5 taon na kami at hindi ko rin alam kung kailan niya talaga maiisip magpakasal. Kasi even before we started dating, pareho na rin naman kaming stable at may ipon. Pareho kaming may namana sa parents namin. Walang obligasyon sa pamilya. Maayos ang lagay financially. One time, nagplano siya ng dinner date. Akala ko maganda yung magiging usapan kasi sinurpresa niya ako. Puno ng kandila yung lamesa na may paborito naming pagkain at sobrang romantic ng mood. Pero habang nandun kami, hindi ko maiwasang tanungin sa isip ko kung hanggang saan ba ang relasyon namin. Nagiinit sa loob ko ang tanong, maghihintay pa ba ako? Pero pilit kong binaliwala. Ayokong sirain ang gabi na sinubukan niyang maging special. Kinabukasan napansin kong may iba sa usual naming routine. May mga bagay na dati masaya naming ginagawa nang magkasama pero ngayon may distansya na. Hindi naman kami nag-aaway pero parang may hindi nasasabi. Yung simpleng paghawak niya sa kamay ko habang naglalakad kami sa mall dati nakakakilig. Ngayon pakiramdam ko parang may kulang. Habang tumatagal nagsisimula na akong magtanong sa sarili ko, tama ba na maghintay ako kung parang wala akong hihintayin? Worth it ba na ipagpatuloy ko itong relasyon na parang walang kasiguraduhan sa future? Hanggang kailan ako maghihintay? Paano kung 35 na ako at wala pa rin? Mag 36, 37, 38 at pagkatapos malalaman kong wala rin? Magsisimula ako ng panibago sa ganong edad na mahihirapan na akong magkaanak? Dahil gusto ko ng sariling anak. Bata pa ako nakikita ko na ang sarili ko as a mother, pero sa ganitong sitwasyon may possibility na hindi yon matuloy. Bigla kong naisip na ang tanga ko. Bakit hindi ko ito tinanong noon sa kanya? Pero natatakot akong buksan ang topic dahil baka hindi ko magustuhan ang isasagot niya. Isang weekend, nag-staycation kami sa favorite hotel namin sa Tagaytay. Food trip. Dati ito yung mga moment na sobrang saya naming dalawa. Ngayon parang may bigat sa mga oras na yon. Sinubukan kong mag-focus sa positive. Alam kong mahal niya ako at ramdam ko naman na importante ako sa kanya. Pero hindi ko rin maiwasan na madala ng mga iniisip ko tungkol sa kasal. Kaya isang gabi, hindi ko na napigilan at sinabi ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Sabi ko, biglang nawala yung feeling of security ko sa relasyon namin. Na ayokong mag-invest ng time sa isang bagay na hindi ko alam kung may balik ba sa akin. Doon ko nalaman ang totoo. Inamin niya na natatakot siya sa idea ng kasal dahil sa experience niya sa pamilya niya. Yung parents niya, pareho nang na-annul bago nagpakasal, tapos nagpa-annul din nung naghiwalay nung 10 years old siya. Na lahat ng kapatid niya kung hindi annulled hiwalay. Na halos lahat ng friends niya hiwalay na rin o may ibang kinakasama na.
Sabi niya, wala na raw value ang kasal ngayon at ayaw niyang maranasan ng ganon. Pwede naman daw kaming maging masaya nang walang kasal. Pwede naman daw kaming magkaroon ng anak nang hindi nagpapakasal. Natulala ako sa kanya dahil para sa akin, importante ang commitment na legal. Siguro nga old-fashioned ako pero yun ang gusto ko. Pero kahit masakit marinig yung sinabi ni Jonathan, naintindihan ko. At naiintindihan ko rin na mahirap magpatuloy kung magkabilang direksyon ang gusto naming puntahan. Pagkatapos ng usapan na yon, nagdesisyon kaming mag-cool off muna para makapag-isip. Sobrang hirap ng panahon na yon para sa akin. Pumunta ako sa bahay ng parents ko para makapagpahinga at makapag-isip-isip. Habang nandun ako, naisip ko na baligtad kami ni Jonathan. Ako kasi masaya ang parents ko. Happily married din ang mga kapatid ko at karamihan sa mga kamag-anak ko. Meron akong friends na separated dahil lahat naman tayo may kakilalang ganon. Pero karamihan ng mga kakilala ko sa environment ko, maayos naman ang pagsasama. Wala akong trauma sa ganong bagay. Pero ibang-iba ang experience ni Jonathan kaya paano ko din siya masisisi. Ilang linggo kaming hindi nagkita. Nung bumalik ako sa apartment, hindi ko inaasahan na susunduin niya ako. Mukhang pagod siya pero determinado. Inamin niya na sobrang namimiss niya ako. Na habang magkalayo kami, na-realize niyang hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Nagdesisyon siya na harapin ang takot niya at open na siyang pag-usapan ng kasal. Pero sa tamang oras daw. Bigyan ko daw siya ng konting panahon. Hindi ko napigilang maiyak nung narinig ko yon. Alam kong hindi madali para sa kanya, pero alam ko rin na ito ang simula ng mas malalim na connection namin. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman minamadali ang kasal. Ang gusto ko lang, assurance na kaya niyang mag-commit sa akin sa ganong paraan. Nagsimula kaming mag-couples therapy para matulungan siyang maintindihan ang takot niya at para mas magtulungan kami sa pagbuo ng mas matibay na pundasyon para sa future. Pagkatapos ng ilang buwan ng therapy at mas maraming pag-uusap, nagulat ako ng isang umaga habang nagha-hike kami sa isang paborito naming trail, bigla siyang lumuhod at kinuha ang kamay ko. Hindi ako makapaniwala, ready na siya. Hindi niya kinailangan ng mahabang panahon, 6 na buwan. Sabi niya, hindi natanggal ang lahat ng takot niya, pero dahil kami ang magsasama, sigurado niyang kaya naming makaraos sa buhay at problema. Alam niyang aalalay ako, at handa din siyang umalalay sa akin sa kahit na ano. Nung oras na yon, alam kong hindi ako nagkamali sa paghihintay. Minsan pala, ang mas mahalaga ay ang journey ng pagsasama niyo. Yung mga small steps, yung mga mahihirap na pag-uusap at yung mga oras na pinipili niyong manatili at magpatuloy. Pagkatapos ng proposal na yon, umupo kami sa isang bench. Magkahawak kamay at pinag-usapan ang plano namin para sa future. Walang grand plan, walang malaking kasalan na pinag-uusapan. Ang importante lang nandun kami para sa isa't isa. Handang magpatuloy at handang mag-commit. Higit sa lahat, handang magmahal. Ngayon, 2 years na kaming kasal at 1-year-old na ang baby namin. Minsan magugulat na lang ako kapag bigla akong yayakapin ni Jonathan tapos sasabihin niyang, thank you daw para sa masayang buhay. Ewan, pero ang tagal-tagal na namin, pero in love na in love pa rin ako sa asawa ko. Parang mas pumupogi siya sa paningin ko, kahit medyo lumalaki na ang tiyan niya, habang ako naman may mga stretch marks na. At kahit kabilaan ang hiwalayan ngayon, naniniwala akong meron pa rin namang mga tumatagal. Ang kailangan lang ay konting pagbibigayan, lambingan, at sandamakmak na love.